Bakit po natin dapat laging binibisita yung krus ng ating Panginoong Kristo? Pag-usapan po natin yan sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions, Bible Characters Edition. Binabati ko po muna ng happy birthday si Sister Elma Tumoyke. Happy birthday po sa inyo at tayong buong community ay nakikigalak sa inyong kaarawan. So ngayon po ang pag-aaralan po natin ay continuation ng buhay po or ng prophecy ni Obadiah. Pagdating po sa buhay na Obadiah, wala tayong masyadong alam, no? Kasi ang nakikita lang natin ay yung one chapter o isang chapter lang ng prophecy niya. So dito po sa Obadiah chapter 1, ang pinaka theme o tema ng propesya na ito ay yung pagiging mapagmataas o yung pride ng Edom. So ito po yung sinasabi, the vision of Obadiah. This is what the sovereign Lord says about Edom. And then pagdating po sa verse 3, sabi dito, the pride of your heart has deceived you. Kaya po ito po yung emphasize natin sa devotion natin na ito. Kung hindi niyo po napanood yung devotion natin kahapon, sama niyo po sa papanoorin niyo. Sabay niyo na rin po yung dive deeper kasi nandun po yung maraming explanation patungkol po dito. So ito po yung mga katuruan natin ngayong araw. Number 1 po, the pride of our hearts deceives us. Sabi po sa Jeremiah, no, na the heart is deceitful above all things. Yung puso natin talaga mapandaya. At alam niyo po ba na yung pride, ito po yung nagsasabi sa atin na kaya mo yan ng mag-isa apart from God. Yung pride, ito yung hindi na tayo nananalangin. Kasi okay na tayo sa buhay natin. Feeling natin, nakakatindig tayo sa sarili nating mga paa because of our own strength. Di natin alam, araw-araw, kailangan natin ng tulong at habag ng ating Panginoong Kristo. So tandaan po natin, dumarating talaga tayo sa punto ng ating buhay na hindi na tayo nagpipray. Hindi tayo aware na at that point in time, nagiging proud na pala tayo. Kasi nga, pansinin niyo po, pag nagkaroon tayo ng matinding problema, bigla tayong nagpapakumbaba sa Panginoon. Bigla tayong tumatakbo sa Panginoon at, Lord, I need you, I need you. Pero kapag wala tayong problema sa buhay, di naman natin sinasabi na, Lord, I need you, I need you. Kasi nga, yung puso natin, pag everything is fine, everything is okay, hindi tayo lumalapit sa Panginoon. So the pride of our hearts deceives us. Sa marami pong kaparaanan, no? Yung pride po, may mga pagkakataon na pag sinabi sa nating deception, yung niloloko tayo, no? Nilalagyan tayo ng ilusyon sa ating mga isipan na kaya natin to apart from God. Kaya natin resolbahin yung mga problema natin apart from God. Minsan nagiging mataas na yung tingin natin sa ating sarili to the point na parang nagiging invincible na tayo. Gusto ko lang ipaalala sa bawat isa, no, na lahat po tayo sobrang fragile. Yung marupok, para tayong mga babasagin, na mabagsak lang, nababasag. Ganun po tayo, marurupok, fragile. Kaya po nakwento ko dun sa devotion natin kahapon, no, na every time pag aalis ako ng bahay, no, pupunta ako sa ibang lugar, pwedeng long drive or sa malayong lugar yung pupuntahan ko, meron akong kaba na baka hindi na ako makabalik, no, hindi ko na makita ulit yung mga anak ko, hindi ko na ulit mayakap yung mga anak ko. Kaya talagang kinikiss ko na yung mga pisngi ng mga anak ko kasi alam ko napaka-fragile ng buhay eh. Isang maling kabig mo lang na manubela or you know, any accident can happen anytime. Kahit anong uring aksidente pwede mangyari sa kahit anong sitwasyon. Kahit nasa bahay ka nga lang, no? Pwedeng healthy tayo ngayon, bukas ma-diagnose tayo na meron pala tayong karamdaman na eventually magiging malubha. Sobrang fragile natin, sobrang marupok natin na kailangan talaga natin ng biyaya ng Diyos at araw-araw dapat tayo dumidepende sa ating Panginoon. So, yung pride po, minsan na di-deceive tayo na kala natin invincible tayo. Kala natin hindi tayo marupok, kala natin
Kala natin matatag tayo. Sa totoo lang, hindi. And number 2 po, God opposes the proud and lifts up the humble. Dito po sa devotion po natin na ito, patungkol po sa prophecy ni Obadiah, yung Edom po masyado ng mataas yung lipad. Kaya sabi rito, basahin po natin, though you soar like the eagle and make your nest among the stars, from there I will bring you down, declares the Lord. So totoo po, God opposes the proud. Napakahirap maging hambog, napakahirap maging mayabang, napakahirap na feeling natin, napakadami. Kahit obserbahan lang natin sa mga news, no? Ang daming mga kilalang tao, malalaking mga tao na grabe magyabang, no? Grabe magangas na nanggugulpi ng kapwa, ng alpusta ng kapwa, na para bang, ang dami kong security guard, no? Ang dami kong kilala akong tao dito sa Pilipinas. Akala nila nandun na sila sa sitwasyon na hindi na sila, yung term na impunity, yung parang hindi ka na batas ako, hindi ako kayang maparusahan ng kahit sino. Ako yung batas. So yung mga ganong tao, sabi dito, God opposes the proud. Sabi po sa 1 Peter chapter 5 verse 5 and 6, God opposes the proud but gives grace to the humble. Kapag ikaw ay nagmamataas, pag tayo nagmamataas, asahan mo, hindi na natin kakampi ang Diyos. Ang Diyos nakasalungat na. We're not walking with God anymore. Nakasalungat na tayo sa ating Diyos. God opposes the proud and lifts up the humble. Sa kabilang banda, kung tayo naman nagpapakumbaba, that's the time we are walking with God. That's the time na pinapaboran tayo ng Diyos. That's the time na iaangat tayo ng ating Diyos. And point number 3 po, only Jesus can uproot pride from our hearts. Ang ating Panginoong Jesucristo lang talagang kayang bumunot ng pride sa ating mga puso. Kasi po yung pride, ang observation ko sa pride, parang masamang damo Kahit anong gupit mo, tutubo. No? Kahit anong, minsan bunutin mo, tumutubo pa rin. Hanggat may natitirang mga ugat, tutubo pa rin. Yung pride ganun Nandyan yan. Pwedeng mawala for a while, pero babalik at tutubo at mag-uugat. Pero tanda natin, only Jesus can uproot pride from our hearts. Salamat na lang kasi every time you look at the cross of the Lord Jesus Christ, every time you revisit the cross of Jesus, doon natin nakikita yung tunay na kalagayan natin na, Lord, eto dapat ako Dapat ako yung pinarusahan, dapat ako yung pinako sa krus. Dapat ako yung sumalo ng sarili kong ng kaparusahan dahil sa sarili kong kasalanan. Doon natin makikita na yung kasalanan natin sobrang masama, na kinakailangan pa na yung Diyos magkatawang tao at siya ipako doon sa krus. At pag tumingin ka doon sa krus ng Panginoong Jesucristo, makikita mo na wala ka dapat ipagmalaki. Wala tayong lahat pwedeng ipagmayabang sa harapan ng Diyos. Dahil lahat tayo humihingi lang ng awa at habag ng Diyos. Lahat tayo, pag tumingin sa krus ng Panginoong Jesucristo, pantay-pantay lang tayong lahat ng makasalanan. At lahat tayo umaasa sa kapatawaran at biyaya ng Diyos. Kaya po sa application po natin ngayon, number 1, understand that pride is a recurring sin. Kailangan mo unawaan natin na yung pride, recurring yan. Hindi lang recurring, ano pa yan, sobrang deceptive, sobrang mapandaya, na kahit yung mga pinaka-kabanal-banalan na pwede mong gawin, nagiging source of pride. Bigyan ko ng example. Halimbawa, preaching. Preaching, kung titingnan mo, napakabanal na gawain. Nagpipreach ka ng salita ng Diyos. Pero that in itself can be a source of pride. Magaling ka tumugtog ng gitara, no? Nagsasong lead ka. Nagli-lead ka sa church. Nagpupuri sa Panginoon. Nililid mo yung congregation to worship God. Pero that very act of leading can be a source of pride. Ganun siya katindi. Na kahit yung pag-worship mo sa Panginoon, it can be a source of pride. Ng yabang, ng kahambugan. So understand that pride is a recurring sin. Hindi siya ay paulit-ulit, no? Na pwedeng wala yung pride ngayon pero bukas pwedeng nandyan. Recurring, paulit-ulit.
At pati yung mga pinakakabanal-banalan natin pwedeng gawin, nagiging source of pride. Ganun katindi, ganun kalala yung puso ng mga tao. And point number 2, because of that, we need to revisit the cross and gaze upon the humble Messiah. Kaya po itong devotion natin na ito, it's about revisiting the cross. Bisitahin muli ang cross ng ating Panginoong Jesucristo. At doon makita natin na yung Messiah natin, Diyos na nagkatawang tao pero nagpakumbaba at napako doon sa krus. Sabi po rito sa Philippians chapter 2, verse 6 to 9. Basahin ko po sa Tagalog. Na siya, bagamat nasa anyo ng Diyos, ay hindi niya itinuring na isang bagay na dapat na panghawakan ang pagiging kapantay ng Diyos, kundi hinubaran niya ang kanyang sarili at kinuha ang anyong alipin na naging katulad ng tao. Siya'y Diyos, pero hindi niya pinagmalaki yun sa harip. Hinubad niya yung lahat ng mga prerogatives ng pagiging Diyos. Bakit? Kinuha niya yung anyong alipin na naging katulad ng tao. At palibhas ay natagpuan sa anyo ng tao, siya ay nagpakababa sa kanyang sarili at naging masunurin hanggang sa kamatayan, maging sa kamatayan man sa krus. Kaya mga kapatid, when you look at the cross of the Lord Jesus Christ, you will see the humble Messiah, Diyos na nagkatawang tao. Tanong, sino tayo para magmayabang? Sino tayo para maging hambog at ipagmalaki yung maliliit nating mga achievement? Kung si Jesus nga, Diyos, sinasamba ng mga anghel sa langit, nagpakumbaba, sino tayo para magyabang? Revisit the cross and gaze upon the humble Messiah. At pangatlo po, continually meditate on the humility of Christ. Magpatuloy po tayo sa pagme-meditate, pagbulay-bulayan, pag-isipang mabuti. As we revisit the cross of Christ, i-meditate natin, Lord, paanong yung Diyos nagkatawang tao? Anong klaseng humility yun? Lord, tulungan niyo po ako na magkaroon ng puso na katulad ng puso ninyo. Yan ang pinakamagandang panalangin. Continually meditate on the humility of Christ. Dito po sa Obadiah na devotion po natin sa mula kahapon, no? Makikita po natin dito yung pride ng tao. Yung status, yung narating nila sa buhay. Minsan maliliit na, actually ang liliit lang na hindi mo na nga pwedeng ipagmalaki yung mga yun. Pero yung mga tao pinagmamalaki pa rin. Pero once you revisit the cross of Christ, makita mo na, Lord, wala pala akong dapat or pwedeng ipagmalaki. Dahil ikaw yung master ko, ikaw yung Lord ko, ikaw nga nagpakumbaba, sino pa ako para hindi magpakumbaba? Now, para po sa ating discussion, why must the humility of Christ always remain in our hearts? At para po sa dive deeper natin, magkaroon po tayo ng mini seminar. Introduction to the New Testament, History, and Timeline. So ngayon po kasi dadako na po tayo sa maraming mga prophets, no, sa Old Testament. Kaya po magbibigay tayo ng mini seminar, introduction patungo sa New Testament. So talakayin po natin yung history at lalagay po tayo ng timeline. Tayo po'y manalangin. Heavenly Father, thank you for showing us the danger of pride and the beauty of humility through your Son, Jesus Christ. Help us recognize the pride that continually rises in our hearts and grant us the grace to repent quickly. Draw our eyes back to the cross each day, where we see the humble Messiah who gave himself for our salvation. Teach us to meditate on Christ's humility and follow his example in our thoughts, words, and actions. May we depend on your grace and live in humble obedience for your glory. In Jesus' name, amen and amen.
Maraming salamat po sa bawat isa sa inyo na sumusubaybay po dito sa ating daily devotions. Kung meron po kayo natututunan, na-appreciate ko po kung isusulat niyo po sa comment section. So, minsan po, no, pag binibisita ko po yung mga comment section, nakikita ko yung mga names. So, maraming salamat po sa inyo. At kabilang po kayo, kasama po kayo dito sa gawain na ito. At wag rin po natin kalimutan, i-share po yung mga devotions natin katulad nito sa ating mga mahal sa buhay at mga kaibigan. Tapos i-discuss nyo na rin sa kanila upang lahat tayo, no, sama-sama lumalago sa ating pananampalataya at sa ating pagsunod sa ating Panginoong Jesucristo. Yun lamang po, ang Diyos po ang magbigay ng tagumpay sa inyo ngayong araw at maging productive po nawa ang bawat isa sa atin. Magkita-kita po tayong bukas, 5:00 ng umaga, dito po sa ating Daily Devotions.